Nakuha ng Philippine Navy ang pinakamalaking decommissioned destroyer mula sa Australia. Sa Azure Expanse ng South China Sea, kung saan ang abot tanaw ay humahalik sa langit, isang bagong kabanata sa kasaysayan ng dagat ng Pilipinas ang malapit ng mabuo. Ang Philippine Navy ay nakatayo sa tuktok ng isang napakalaking pagbabago, habang ang balita ay kumakalat na parang apoy sa buong kapuluan ang potensyal na pagkuha ng mga na-decommission na ANZAC FFA 150 destroyers mula sa Australia. Sa gitna ng kwentong ito ay si Commander Miguel Santos, isang batikang opisyal ng hukbong dagat na ang dedikasyon sa pandagat na pagtatanggol ng kanyang bansa ay walang hangganan. Nakatayo siya sa deck ng kanyang sasakyang dagat, ang BRP Gregorio del Pilar, na pinagmamasdan ang malayong silueta ng baybayin ng Australia. Sa magkahalong pag-asa at kataimtiman, pinag-isipan niya ang mga implikasyon ng nalalapit na pagdating ng mga maninira sa klase ng ANZAC. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay matagal nang nakikipagbuno sa limitadong mga mapagkukunan at tumatandang mga armada, na nagpupumilit na igiit ang presensya nito sa malalawak na karagatang nakapalibot sa bansa. Ang pagkuha ng mga makabagong sasakyang dagat ay pinangako ang pangakong palakasin ang mga kakayahan ng Navy, pagpapahusay sa kapasidad nito na pangalagaan ang integridad ng teritoryo ng Pilipinas at mga interes sa pandagat. Habang ang mga negosasyon sa pagitan ng mga gobyerno ng Pilipinas at Australia ay umabot sa isang kritikal na yugto, natagpuan ni Commander Santos ang kanyang sarili na nalubog sa paghahanda para sa pagdating ng mga bagong karagdagan sa armada. Sa masusing atensyon sa detalye, pinangasiwaan niya ang pagsasanay ng mga tauhan ng hukbong dagat, tinitiyak na sila ay bihasa sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga destroyer ng klase ng ANZAC. Sa gitna ng kaguluhan ng aktibidad, nakatagpo ng aliw si Commander Santos sa mga sandali ng tahimik na pagmumuni-muni, na pinag-iisipan ang pamana ng mga nauna sa kanya. Tinuntun niya ang kanyang angkan pabalik sa kanyang lolo, isang hamak na mangingisda na nagtanim sa kanya ng malalim na paggalang sa dagat. Sa katahimikan ng gabi, madalas niyang pinagmamasdan ang mga bituin, nararamdaman ang malalim na koneksyon sa kalawakan ng karagatan, at sa mga mandaragat na naglalakbay sa kailaliman nito. Habang ang mga araw ay naging linggo, ang pag-asa ay umabot sa isang pagtaas ng lagnat. Sa wakas, dumating na ang anunsyo, talagang matatanggap ng Philippine Navy ang decommissioned na ANZAC FFA 150 destroyers mula sa Australia. Ito ay isang napakahalagang okasyon, na nagbabadya ng isang bagong panahon ng maritime na kahusayan para sa bansa. Sa sobrang saya, dumating ang ANZAC class na mga destroyer sa baybayin ng Pilipinas. Ang kanilang makinis na mga kasko ay humahampas sa mga alon na may hangin ng kamahalan. Si Commander Santos ay nakatayo sa deck ng BRP Gregorio del Pilar. Ang kanyang puso ay namamaga sa pagmamalaki, habang pinagmamasdan ang mga sasakyang papalapit. Isa itong tanawin, simbolo ng determinasyon ng Pilipinas na manindigan sa harap ng kahirapan. Habang nakadaong ang mga barko sa daungan, hindi nag-aksaya ng panahon si Commander Santos sa pagiging pamilyar sa kanilang panloob na gawain. Pinamunuan niya ang kanyang mga tripulante sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay sa pagsasanay, hinahasa ang kanilang mga kasanayan, at ikinintal sa kanila ang isang pakiramdam ng pakikipagkaibigan na magiging napakahalaga sa mga pagsubok na naghihintay. Ngunit sa gitna ng kagalakan, ang maitim na ulap ay bumungad sa abot tanaw. Ang mga tensyon ay kumulo sa pinagtatalunang tubig ng South China Sea, habang ang mga karibal na claimants ay nag-aagawan para sa kontrol sa mga estratehikong teritoryo. Natagpuan ng Philippine Navy ang sarili nitong itinulak sa unahan ng geopolitical maelstrom na ito, na naatasang pangalagaan ang soberanya ng bansa laban sa mga panlabas na banta. Alam ni Commander Santos na ang mga pagsubok sa hinaharap ay susubok sa katatagan ng kanyang mga tauhan na hindi kailanman
Sa kanilang pagtatapon ng klase ng Anzac, nakahanda silang harapin ang anumang panganib na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Ngunit kakailanganin ng higit pa sa lakas ng putok, upang manaig, kailangan ito ng lakas ng loob, katatagan, at hindi natitinag na dedikasyon sa layunin. Habang ang araw ay lumulubog sa ilalim ng abot-tanaw, naghahagis ng ginintuang kulay sa mga alon, si Commander Santos ay nakatayo sa tulay ng kanyang sasakyang dagat. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa walang katapusang kalawakan ng dagat. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kalinawan, isang malalim na pag-unawa sa kanyang layunin bilang isang tagapag-alaga ng karagatan. Sapagkat sa puso ng bawat mandaragat, ay nananaig ang diwa ng pakikipagsapalaran, ang pananabik para sa malalayong baybayin, at ang walang humpay na pagpapasya na protektahan ang pinakamahalaga. At hanggat may mga dagat na lalayag at langit na tatahakin, ang pamana ng hukbong dagat ng Pilipinas ay mananatili, isang tanglaw ng pag-asa sa patuloy na nagbabagong mundo. Ngunit kakailanganin ng higit pa sa lakas ng putok, upang manaig, kailangan ito ng lakas ng loob, katatagan, at hindi natitinag na dedikasyon sa layunin. Habang ang araw ay lumulubog sa ilalim ng abot-tanaw, naghahagis ng ginintuang kulay sa mga alon, si Commander Santos ay nakatayo sa tulay ng kanyang sasakyang dagat. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa walang katapusang kalawakan ng dagat. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kalinawan, isang malalim na pag-unawa sa kanyang layunin bilang isang tagapag-alaga ng karagatan. Sapagkat sa puso ng bawat mandaragat, ay nananaig ang diwa ng pakikipagsapalaran, ang pananabik para sa malalayong baybayin, at ang walang humpay na pagpapasya na protektahan ang pinakamahalaga. At hanggat may mga dagat na lalayag at langit na tatahakin, ang pamana ng hukbong dagat ng Pilipinas, ay mananatili, isang tanglaw ng pag-asa sa patuloy na nagbabagong mundo.